Sinusulong ni Congressman Sandro Marcos ang panukalang batas para lisinan travel tax. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, ano naman ang reaksyon ng DOT sa panukalang ito? Alam mo, Gigi, sabi ni Secretary Cristina Frasco ng Department of Tourism, bahala na raw ang mga babatas dito. Sinabi pa nga niya kanina, she leaves it to the wisdom of the lawmakers patungkol nga dito sa pagtatanggal ng travel tax. Pero ang hiling lang niya, sana raw ang national government magbigay ng mga pondo para nga sa pagpapagawa ng mga infrastruktura may kinalaman sa turismo, partikular na yung mga kalye. Kasi ngayon may isinusulong na panukalang batas itong si Congressman Sandro Marcos na itong House Bill 7443 na ang goal nga nito ay matanggal na yung travel tax na binabayaran ng mga Pilipinong gustong mag-travel abroad. At sa ngayon, ang binabayaran ng mga Pilipinong nag-a-abroad ay 2,700 pesos kung sila ay first class passengers at 1,620 naman kung sila ay sa economy class. Mas mababa yung rates kapag bata at saka yung mga dependents na mga OFW. At yung mga OFW naman, hindi obligadong magbayad nitong travel tax na ito. Ang goal ng panukalang batas na ito ni Congressman Sandro Marcos gawing mas affordable yung pagbiyahe ng mga Pilipino. Pakinggan natin yung sagot dito ni Tourism Secretary Cristina Frasco. There is a quantifiable benefit to the payment of travel tax. But this being a creation of law, we then leave it to the wisdom of both houses of Congress as to whether or not they will continue the travel tax. At Gerard, nabanggit niya parang quantifiable yung benefit ng travel tax sa parte ng DOT. Gaano kalaki ba yung napupunta sa kanila? Bale, Gigi, ang breakdown nitong travel taxes nito, kung saan nga ba ito napupunta kasi marami sa mga kababayan natin hindi rin aware. 50% nito ay napupunta doon sa TIEZA at itong TIEZA yung naka-assign para magpagawa nga ng mga tourism infrastructure, kunyari mga kalye o yung mga facilities katulad ng mga magagandang CR na ina-advertise o pinopromote dati ng DOT. Yung 40% naman ay napupunta sa Commission on Higher Education para sa tourism education. At ang natitirang 10% naman ay napupunta sa National Commission for Culture and Arts o NCCA para sa heritage preservation. Humingi na nga rin daw ng tulong itong si Secretary Frasco kay Public Works Secretary Vince Dizon kasi meron silang parang special na arrangement, parang convergence na project na ang DPWH na ang tutulong sa DOT para magawa itong mga infrastructure projects na ito. Pero for 2026 daw, ngayong taon ito, walang naka-budget para dito. So humihingi ng tulong si Secretary Frasco para sa 2027 ay malagyan ng pondo itong mga infrastructure para sa turismo. Alam mo, Jiggy, may banggit din kanina si Secretary Frasco, itong World Economic Forum Tourism Index. Out of 117 countries, nangungulela tayo, pang 69 ang Pilipinas pagdating sa tourism infrastructure. At ito nga yung mga dapat daw aksyonan. Pakinggan natin ang sinabi ni Secretary Frasco tungkol dito. If we deprive fund for tourism infrastructure, which comes from travel taxes, then we will not have any hope of improvement as far as tourism infra is concerned. So that would be our ask, that there be a designated fund for tourism infrastructure. At bukod sa usapin ng tax na yan, ang daming reklamo doon sa mataas na pamasahe, yung airfare dito para makapunta ka lang sa local destination. Anong sabi ng DOT dyan, Gerard? Jiggy, ang sabi ni Secretary Frasco ay nakikipag-ugnayan na sila sa Civil Aeronautics Board kasi meron silang request na sana nga raw ay monthly magkaroon ng pagsasapubliko ng mga rates ng mga airline. Partikular na itong mga, yung ang sinasabi nila parang magkaroon daw ng transparency doon sa mga rates nitong mga airline. Pero merong isang airline naman na ang sinabi niya, okay, fine, mas magiging aware nga yung mga pasahero tungkol doon sa maximum suggested price o para siyang MSRP, kumbaga sa commodities natin. Pero ang problema kasi daw dito, hindi lang fares ang binabayaran ng mga pasahero dito. Bukod dun sa fares na charge ng mga airline, meron din mga airport fees, merong iba't ibang mga taxes at marami pang ibang bayarin at yan siguro daw ang dapat din pagtuunan ng pansin ng pamahalaan. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa TV5 Media Center.
Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.